At dahil napakahilig ko pong kumain ng tahong, isa po sa mga request na nabasa ko ay magluto daw po ako ng tahong pero hindi yun masabaw. Yung pwedeng papakin lang ng ganoon at hindi nahahanapan pa ng maraming cheche breching ricado. Mainit na kawali, konting mantika lang pong ilalagay natin, katitik lang po ha. At saka iihaw po natin itong ating tahong. Pataog po, dapat po yung laman ng tahong ang naka-expose sa kawali na mainit. Patis lang po ang panimpla natin. Pagkatapos po lulutuin po natin ito ng mga 2 minuto. Baka hingi na po sa inyo ng isang pabor mga kaibigan, makikisuyo na po. Sobrang ganado po ako magbahagi ng mga ganitong ulam kapag marami nag-share. Pwede po bang i-click nyo yung share sa baba at nang makita ng mga kaibigan nyo sa wall nyo. Kung nagawa nyo na po maraming salamat at kung hindi naman po ayos lang. O ito po, shake lang natin ng konti para siguradong lutong-luto na po yung laman. Pagkatapos po niya na ito, isasalin ko sa maliit na plangganita. Tutulo po yung sauce dun sa ilalim mo, dun sa pinggan. Huwag niyo pong itatapon yun at mamaya po isasama natin yun sa ating sarsa. Kayo po ba'y nabulyawan ko na? Kung hindi pa po ilagay niyo po sa baba kung taga saan kayo. Pag nabasa ko po bubulyawan ko kayo ng isang pagmamahal mga kaibigan. Pag mainit na po yung mantika, ilagay na po natin ng luya. Isunod na po natin ang ating sibuyas. O isunod na po natin ang bawang. Sangkutya sandali, ilagay na po natin ang kamatis. O pagkatapos pag larot-larot na po yung kamatis, lalagyan ko lang po ng kalahating tasa ng tubig at baka po matuyo. Halusan dalit, lutuin po natin. Pagkatapos ito po, isang malaking lemon po ang ilalagay natin. Katasin po natin yan. Kung mahal ang lemon sa Pilipinas, di po kalamansi ang ilagay nyo. Basta po maasim ang dating. O patis pa more. Pagkatapos po pamintang durog po. Haluin po natin sandali habang kumukulo. Mapapansin nyo naman po ilang segundo lang halos natutuyo na po yung konting tubig na ating inilagay. Tikman nyo na muna at kung ayos na po ang panlasa sa inyo, ilagay na po natin tong ating gulay. O malunggay lang po ilalagay natin. Maganda yan para po may konting contrast color, may verde at may pula. Pagkatapos po maglalagay po tayo ng 2 hanggang 3 kutsara po ng butter. Liligisin po muna natin yan. Tunawin po natin yung butter dito sa ating ginagawang sarsa. Makulay na, di po ba? Creamy na, makulay pa. Berde at pula. Pagkatapos po, yung juice po ng tahong ilagay nyo. Munti ko nang malimutan. Halo po ng kaunti. Papaypayan ko Kailangan po malamig na to. Patayin nyo muna yung apoy. At ang susunod po nating lahok ay 3 malalaking kutsara po ito ng mayonnaise. Parang lumalabas na 1 1/2 cups of mayonnaise. O haluin po natin yan. Kaya kinakailangan pong malamig ang inyong sarsa dahil makukurta po yung mayonnaise. Mamumuo-muo. O nakikita nyo, creamy. Hindi pa po tayo tapos dyan Tikman nyo po muna. Kung ayos na palakpakan po sa sarap. Ang panghuli po ginayat na keso. Grated cheddar cheese po ang aking ginamit. O haluin nyo na't nang matunaw na po yung keso. Wala na sa apoy yan At yung mayonnaise po yung makukurta kapag may apoy. O tsaka nyo po ipanghuli. Isama nyo na po itong ating inihaw na tahong. Naku po, mahabagin. Ngayong alam ko na po kung ano lasa nito. Palagay ko madadalas po ang pagluluto ko nito at hindi kinakailangan ng oven. Sakalan lang at isang kawali nagkaayos na. Napakasarap po talaga. Sana po nagustuhan nyo itong binahagi ko sa inyo. O bukas po, iba naman. Sasarapan din natin at nang magustuhan nyo at ng pamilya nyo. Ayos! Ron Milaro po.